Alright guys, magandang umaga po sa ating lahat. Gusto ko lang i-share sa inyo guys na dumating na pala at naikabit na pala natin yung mudguard natin or tire hugger para dito sa Honda Click natin. Ayan, kung nakikita nyo sa screen, ayan po yung tire hugger or mudguard po na sinasabi ko, na nabili ko sa Shopee sa halagang 676 pesos. So ayan, bale yung meron na po pala siyang emblem na HRC. Bali iba-iba po yung emblem niyan, ikaw na po bahala. May mga variant naman yan, iba-ibang variant, iba-iba po yung emblem niya or pinaka logo niya. Bali yan po ay para sa Honda Click. So hanap lang tayo ng magandang pwesto para maipakita ko sa inyo kung ano nga ba yung itsura niya at ano nga ba yung mga pinagkaiba niya doon sa nauna natin na tire hugger, at kung ano nga ba yung advantage niya at disadvantage kumpara doon sa tire hugger na nabili natin nung una. Okay? So hanap lang tayo ng magandang pwesto. Siyempre, yung magandang pwestohan natin dito sa Kapitolyo, pero dito tayo sa likod. May mga rider, wag tayo dun. Tayo sa kabila. Daming pila ng DSWD. Yan, dito tayo. Kanan tayo. Sabay U-turn pakaliwa. Yan, dito. Enter stand natin para maganda. Wait lang, walang space. So yun guys, ito pala yung tinutukoy ko na HRC na tire hugger or mudguard. Ayan, yung tinutukoy ko na emblem, ayan, Honda Racing, 'di ba? Dati yung kala ko yung meaning nito Honda Racing Click, pero yung pinaka meaning niya pala is Honda Racing lang talaga siya, 'di ba? Ayan. So ayan yung itsura niya. Bale halagang 676 meron ka na ganitong klaseng mudguard or tire hugger. Yung mga ganitong disenyo guys is para to sa mga endo concept, pero since tayo hindi naman tayo nag endo concept, nilagay lang talaga natin to para maprotektahan yung dito natin sa ilalim, para syempre yung lahat ng dumi hindi lahat mapupunta dito at hindi lahat mapupunta dito sa may pinaka rubber niya na tire hugger or pinaka support niya, para hindi mapunta doon yung mga dumi. So yung dati natin na tire hugger is dalawa lang po yung bolt nun, dito sa may bandang kanan, sa may bandang coolant tank, at saka dito sa may ibabaw, dito yan, dito. Bali dalawa lang yan. So yung nangyari, yung problema lang doon, yung disadvantage lang doon sa nauna natin na tire hugger is yung dito niya lumuwag na at saka napunit na. Kaya yung yung nangyayari, kumaalog na to. Maingay, akala mo may problema yung panggilid mo, yung pala tire hugger lang pala o mudguard lang pala yung may problema, 'di ba? Tapos yung advantage naman nun, may kahabaan yon, mga hanggang dito yon. So yung advantage nun, yung mga dumi hindi puro dito, at malaki yung chance na hindi magkakaroon ng dumi talaga dito kasi mahaba siya Yung yung mga dumi lang halos dito lang sa may gilid ng cover natin, 'di ba? Dito lang. Karamihan dito sa ilalim at saka dito sa ilalim ng natin, pinaka brake light and tail light natin. Ayun yung advantage nun. Yung disadvantage lang talaga doon, yung dito niya, yung tornilyuhan niya yung dalawa. Pangalawa, yung pinaka coolant tank niya, pag ikaw ay nagre-refill ng coolant,
marami ka talagang tatanggalin. Dito, doon, tapos yung pinaka coolant cover niya talaga na plastic, yung stock niya, tatanggalin mo din yun para maglagay ka o mag-refill ka ng coolant dito sa reserve tank natin. Okay, ito naman yung disadvantage lang nito guys. Syempre unang-una mapapansin nyo kagad, maliit, maiksi, di ba? Pinaiksi siya kasi syempre para mas magmukhang simple lang talaga siya, at syempre para mas magkaroon siya ng dating, at syempre para lang talaga siya sa endo concept. Yun lang yung napansin ko na disadvantage niya. Maliit lang, pero hindi naman siya ganoon ka disadvantage o hindi naman siya ganoon ka problema para sabihin natin disadvantage talaga tong mudguard na to, kasi mas binigyan siya ng dating mas pinapogi siya di ba? Yung mga advantage naman guys, ito unang-una, syempre yung forma ng mudguard, yung disenyo. Pangalawa, yung quality. Tingnan nyo, antigas, di ba? Yan yung pangalawang advantage dito, matigas. Pangatlo, syempre yung pag-access ng coolant pag kayo nagre-refill, napakadali na lang guys, kasi isa na lang yung tatanggalin mo, itong tornilyo na to, itong screw. Pag tinanggal mo to, huhugutin mo na lang to, access mo na kaagad yung coolant tank para ikaw ay mag-refill, di ba? Pangatlo yung coolant tank, di ba? Pang-apat, itong mudguard kasi guys, yung yung pinakakabuuan niya hanggang dun sa ilalim. Kaya yung quality talaga hindi talaga aalog guys di ba? Hindi talaga aalog. Ayun yung mga nagustuhan ko dito sa mudguard na to. Syempre pinaka talaga dito yung forma, di ba? May emblem, di ba? Yung ano nga pala na ito guys, yung in-install to ni Roel, meron lang pinalitan na hose mula dito hanggang dito sa tangke, kasi aabot naman yung stock niya. Yung problema lang daw kasi, sabi ni Roel, yung stock niya kasi is nakabend na talaga. Ngayon kung babaliin mo yun pakabila, baka magkaroon ng problema. Kaya yung ginawa niya, nagkabit siya ng mahaba na hose na hindi siya nakabend. Yung tipong kung kailan ka magkakabit nito, dun ka palang magbe-bend. So ibig sabihin, flexible pa siya, hindi pa siya na bend, o kahit saan mang papunta yung bend mo, hindi pa talaga. Kumbaga straight pa talaga siya, at dun pa lang siya na bend nung ikinabit to. Kumbaga malinis talaga yung pagkakakabit. Sinabi ko kay Roel, hindi naman yun makakaroon ng problema. Hindi daw, kasi yun nga sabi nga niya is kung kailan ikinabit to, dun pa lang nagkaroon ng pagka-bend yung hose. Kaya napakaganda talaga yung pagkakakabit ni Roel, di ba? So yun, ito isa napansin ko, nilagyan nila ng butas dito. Nilagyan nila ng butas dito. Ayan di ba? Bakit? Para hindi magkaroon ng stock dito na tubig. Didiretso lang yan hanggang dito sa baba. Ayan yung itsura nya. Dagdag forma talaga siya guys. Dito sa likod, yan yung itsura nya. Pag dito sa may bandang likodan, sa may bandang kaliwa, ito kita nga dito hanggang dun sa ilalim mo, diba? Sa may likodan, yan. Napapansin ko talaga dito guys, yung mga dumi nito is hanggang dito na lang talaga. Tapos pag malakas talaga yung ulang, may mga talsik na dito. Pero yung dito sa pinakailalim, wala na, diba? Ayan, nagdag forma. Okay, so yun guys, sa mga gustong bumili na ito, ilalagay ko na lang dyan sa baba ng video yung shop. I-click nyo na lang sa mga gustong bumili na ito, para at least direkta na kayo sa shop na pinagbilan ko, para hindi na kayo maghanap ng legit. Hindi na kayo mag-worry kung legit ba to o hindi, kung magkakaroon ba ng problema pag dumating na yung click nyo na lang guys yung cart para dumirekta kayo dun sa pinagbilan ko. Ito na diba? Yan yung itsura nya. Hindi na kayo mag-worry kung legit ba o hindi, kung magkakaroon ba ng problema or hindi.
click nyo na lang guys yung cart. Okay? So yun guys, yun lang naman po yung video natin ngayon. In-update ko lang kayo about dito sa mudguard natin dito sa Honda Click natin. Okay? So yun guys, maraming salamat po sa inyong panonood. See you in my next vlog and drive safe po sa ating lahat. Peace out.